Sa totoo lang, pabor ka ba sa death penalty? Sa death penalty, hindi po ako pabor sapagkat may problema pa sa ating bansa sa criminal justice system. Okay. Kawawa ang mahihirap. Bakit po? Kapag mayaman ang akusado, kayang bumili ng ebidensya, kayang magbayad ng witnesses, masasacrifice ang maliliit nating mga kababayan, hindi makakamit ng hustisya ng biktima. Pero, ngayong gabi po, para magpakatotoo sa kanyang plataforma at sa mga iba't ibang isyu ngayon sa ating bansa, magpapakatotoo dito sa STL si Colonel Bonifacio Bosita. Good evening. Colonel, good evening. magandang gabi po sa inyo, Ma'am Maricel and Sir Job, and of course kay Ma'am Chiki. Hello po, sir. Po. Kunin ko na yung reaction nyo dyan. Kasi alam naman namin na kayo ay tumatakbo sa national, sa pagkasenador. Pero ngayon, talagang yun ang issue kahit sa ang kampanya nung yung mga malalaki na sinasabi natin kanina, ay issue doon at pinag-uusapan nito po sa impeachment. Ano ba ang pananaw niyo siya? Alam nyo, Sir Job, ito po sa impeachment case, complaint against VP Sara sa bilang member ng House of Representatives. Yes. Mandato po ito ng House at ginampanan naman po ng House. Ibig sabing mandato, para sa kalaman ng ating mga kababayan, hindi pwedeng baliwalain. Walang sinong pwedeng magsabing hindi pwede, huwag i-process or huwag aksyonan. So mandato po ito. At sa parte naman po ng Senado, mayroon din silang mandato. Wala din pwedeng magdikta, magtulak o pumigil. Yun po ang masasabi po natin katungkol dito. Bakit po kayo hindi nag-sign dun sa impeachment? Yes po. Alam nyo, Ma'am Chiki, every time na nagkakandak na investigation ang House, even the Senate, laging sinasabi, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po, may nakikitang problema. Na kung may nakikitang problema, ang intention is magsulong ng batas para ma-resolve o masolusyonan, ma-aksyonan yung problemang nakikita. At sa parte po ni Office of the Vice President, na sinasabing mayroong misuse of funds. Sa parte ko po, hindi ako naniniwala na kung mayroon ngang misuse of funds ay sa Office of the Vice President lamang. Kasi maraming ahensya, maraming offices na mayroon din ganung pondo Now, halimbawa po, at sabihin na natin, na-impeach nga. Ang tanong, na-resolve ba yung problemang nakikita na pinag-umpisahan? Mariresolve ba yung problema na dapat proteksyonan ang pera ng taong bayan? Sa opinion ko po, hindi. So, ibig sabihin po, hindi po ako pumirma dito sa impeachment para kay VP Sara. Hindi po ito pamumulitika. Prinsipyo lang. Kasi po, ang tinitingnan ko yung makakabuti sa taong bayan. Hindi makakabuti sa iilan na ikakapahamak ng iilan. Yun po. At sabi ko nga po, nung estudyante pa ako, marunong din naman akong mga opya sa katabi. Pero sa ganitong usapin po, hindi pwedeng pakopya-kopya lang. Dapat, pag tinanong ka ng taong bayan, kaya mong sagutin, kaya mong panindigan. At paglilinaw po, hindi po ako malapit sa Duterte family. Hindi ko rin naman kaaway ang Marcos administration. So, prinsipyo lang po. Paumanhin at yung iba kong mga kasama ay pumirma. Nire-respeto ko po yan. Ang akin lamang po, ang pinaninindigan ko, yung alam kong tama po. Pero ngayon, sir, na inakyat sa Korte Suprema yung kaso, anong tingin ninyo dito? Isn't this a cause of concern considering na, teka lang ibang branch ng government yan? Baka hindi ba tayo magkakaroon ng constitutional crisis in this? So, ang binabanggit nyo, Ma'am Maricel, is yung petition. Yes, inakyat ni VP Sara. Yes po. Alam nyo, bilang retired police, bilang congressman, nire-respeto ko po ang karapatan at kagustuhan ng sino man, regardless kung sino sila. Hindi ko pwedeng questionin dahil unang-una, hindi ko naman nakita po yung petition. Pangalawa, ay ang ibig pong sabihin, kung ano man ang gagawing aksyon ng Korte Suprema, ay wala ako sa posisyon para sabihin o pangunahin sila na hindi nila dapat tanggapin o hindi nila dapat aksyonan. Wala po ako sa posisyon doon sa parte na yun.
Okay. Pero pwede ba akong kumambyo na ng Sige. topic? Kasi ang isa doon sa mga may init na concerns natin ngayon ay yung heavy traffic pagdating po dito sa Metro Manila. Kung kayo po pala rin na manalo bilang legislador, ano po yung nakikita ninyong posibleng gawin nating polisiya para kahit papaano naman masolusyonan yan na lahat naman tayo ay apektado? Yes, ma'am. Ma'am Maricel, no? Hihiramin ko yung magandang idea. Meron po kasing idea na ang maganda raw na maiibsan yung traffic sa Kamaynilaan, particular, is i-adjust po yung oras ng pagpasok ng mga government personnel, employees. Ako po ay sumasang-ayon doon. Siyempre, automatically, parang simple lang po yan eh. Parang tayo. Kung marami tayo sa classroom dito sa room na to, mag-unahan tayo dyan. Siyempre, may pagkakasikip-sikip yan. Pero kung sabihin natin, ma'am, kayong tatlo po ni Sir Joby, siguro ganitong oras kayo, kami naman ganitong oras. Practically, technically, may punto po yung magandang idea na yun. Pangalawa po, nag-send po ako ng letter sa DOTR. At iminumungkahi ko po na bigyan ng exclusive motorcycle lane ang mga motorcycles. Ano po? Bakit po? Para maintindihan po ng iba nating mga kababayan yung usaping technical dito. Parang inihalin tulad ko po sa isang malaking eskwelahan. May mga college students, may high school, may elementary. So pag bell ng kreng, labasan yan, yung grade 1, isasabay mo dun sa mga college students sa high school. Parang mahirap para sa mga bata. Siyempre po, pag gumalaw yung malilit na bata, apektado yung galaw ng mga adults. So same with this situation. Nandyan na po yung number of vehicles, nandyan na yung limited space. Ang tinitingnan lamang po natin doon, isaayos. Sapagkat malaki po ang epekto nitong mga riders na kung saan hindi mo naman mapipigilan, ma'am, yan eh. Aminado naman tayo, singit na singit eh. Samantalang kung pong maihiwala ito, naniniwala po tayo kung mas mapapaganda ang traffic flow, mas magiging maganda. And idagdag ko pa po dito, nire-respeto naman natin ang karapatan ng mga bikers. Pero kung ang pag-usapan po natin ay praktikalidad, nasasayang po yung space ng bicycle lanes. Why not bigyan po lang sila ng window hours at i-allocate na rin po ito sa motorcycle riders. Opo. At syempre po, hindi may alis dyan yung enforcement. Dapat po ay tiyakin ng mga enforcement personnel na sila ay may disiplina. Sapagkat, alam nyo, Ma'am Maricel, para mas maging malinaw sa ating mga kababayan, sa SBMA, bakit may disiplina ang mga motorista? Kasi may disiplina enforcement authority, itong mga personnel. Samantalang dito sa Kamaynilaan, pag ikaw ay kilala, nag-counterflow ka sa bus carousel, magse-selfie pa, ihahatid ka pa sa kondo mo. At pag ikaw na may kilala, nag-sorry ka lang, okay na. So, dapat po, strict enforcement, patas, walang pinipili, walang pinapanigan. Isa po yun sa magaganda. Kasi po, yung isa pang maganda na medyo, sabihin na natin expensive, kung papansinin po natin dito, limited po yung ating bridges. Di po ba may Ilog Pasig tayo? Papunta sa Manila Bay. Siyempre po, limited yung bridges dyan. But, kung ito po ay dadagdagan, makukonek sa kabila, hindi magsisiksikan yung ating mga sasakyan dito sa ating mga existing roads na nakakonek yung bridge dito sa kabilang area. At maliban po dyan, kasi malaking gastusin ito, kaya huling binanggit ko po. At meron po akong information na meron ng idea na yung development ilalabas na sa Kamaynilaan. Para siyempre, ma'am, kung tayo yung mga workers within Manila, pero tayo ay taga Bulacan, siyempre, mas pipiliin natin doon. Mas maganda ang kikitain natin, tapos hindi tayo ma-stress, hindi tayo magigipit sa trapiko. Same with other provinces na malapit po sa Kamaynilaan. Yung po ang mga nakikita nating solusyon. And ang tanong naman ni Ma'am Maricel, kung ikaw maging senador, hindi naman po ako si Superman. Ibig sabihin po, bagamat sabihin na natin, ipagpalagay, magandang idea ko, may mga respetadong senador din naman na mambabatas pa dyan at mga agency, head of agencies na hindi natin pwedeng sabing itulak o gusto. Hindi pwede kasi yung gusto ko eh. Yung po ay mga ideas lang na bang at yung po ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong at pag-aaral siyempre. Hindi po pwede yung tumingala lang sa kesame, okay na. Gets namin, Colonel, yung tungkol sa disiplina sa ating lahat, o dapat lang man talaga meron. Pero magsisiro in ako kasi baka marami tayong viewers na gumagamit ng bicycle lane. So, ano ibig niyo pong sabihin doon sa magkakaroon ng window hours lang din sila? Sabihin,
paano kung gusto nilang umuwi ng alas 5? So, hindi pa sila pwede. Ganun Yes, ba? Sir Joby. Yes, thank you for your good comment. Ibig sabihin po, bagamat ganun ang idea, kailangan pag-aralan pa rin. Ano Okay. ba yung, para hindi masayang yung space na yon, ano yung window hour na makakabuti sa bawat isa? Kasi po, Sir Joby, kung titingnan po natin, ito naman hindi spekulasyon. Ano po, halos pa isa-isa lang po ang dumadaan dyan. Habang itong mga ibang motorista nagsisiksikan. Hindi ko naman po sinasabi, Ma'am Maricel, na bigyan ng special treatment itong mga riders. Kasi po, pag naisayos natin yung motorcycle riders, maginhawa din yung ibang motorista eh. Ano po, nililinaw ko lamang po yan. Ito po ay nakikita ko makakabuti sa lahat ng motorista. Okay, sa pag-uusapan pa naman yan Yes if po. ever. Ano. Pero si Chiki ay ibibrief kayo tungkol sa ating fast round, ha? Oo, meron Okay. kaming segment. Mabilis lang po ito, no? Ang gagawin po natin ay sabihin ko, sa totoo lang, pabor ka ba sa kung ano man yung issue? Ang sagot po ninyo, magsisimula po sa totoo lang. Tapos pwede po may konting explanation po kung bakit pabor kayo or hindi. Siguro mga one-liner. Yan, simulan natin. Yes. Okay, umpisahan ko na, ha? Colonel Rosita, sa totoo lang, kayo ba ay panig o kaya ay tingin nyo dapat matapos ang tinatawag na political dynasty? Sa totoo lang, dapat po tapusin ang political dynasty. Bakit? Konti. Sige. Alam nyo po, ang pamamahala o panunungkulan, parang maihalin tulad mo yan sa isang negosyo. At syempre, kung kayo magkakapatid, magkakapamilya, parang sabihin na natin monopolize mo yung negosyo. And lastly, aminin natin po ang totoo. At yun naman ay pare-pare tayong Pilipino. Mababa na, sobrang baba na ang tiwala ng taong bayan sa mga nanunungkulan, sa mga politiko. At kung lalo pa itong political dynasty ay papayagan natin, higit na itong sisira sa imahe ng mga politiko. Sa totoo lang, pabor ka ba sa death penalty? Sa death penalty, hindi po ako pabor sapagkat may problema pa sa ating bansa sa criminal justice system. Okay. Kawaawa ang mahihirap. Bakit po? Kapag mayaman ang akusado, kayang bumili ng ebidensya, kayang magbayad ng witnesses, masasacrifice ang maliliit nating mga kababayan, hindi makakamit ng hustisya ng biktima. Pero kung may saayos ang criminal justice system ng ating bansa, bagamat medyo may kalayuan pa siguro, baka patay na ako bago mangyari yan. Siguro po, dapat may death penalty. Sa totoo lang, kung pabor ka ba sa ayuda? Diretsahan po tayo. Hindi ako pabor sa ayuda. Sapagkat ito po ay pili lamang, hindi nabibigyan yung mga nararapat bigyan. At kumbaga po sa mathematics, maliit na porsyento lamang ang nakikinabang kaysa hindi nakikinabang. And may mga information po tayo na may nakakatanggap ng ayuda. Hindi po lahat, paglilinaw. Ginagamit pagbili ng illegal drugs at yung iba naman ginagamit sa pagsusugal. Okay. Kaya mas makakabuti po with respect doon sa mga pumapabor sa ayuda. Makakabuti po gamitin ang malaking pondong ito para iangat ang agrikultura at ang health. Yeah. Yeah. Karugtong nito yung education. Huwag nating sayangin ang pera ng taong bayan. Huling hirit ako, Colonel Bosita. Sa totoo lang, tingin nyo ba ay naaabuso na yung ating party list system? Exactly. Naabuso po. Pasensyado sa aking mga kasamaang congressman na tinatamaan. Nagagamit po ito. Alam po ninyo yan. Alam ng taong bayan yan. Pasensya po, talagang ako pag tinanong diretso, wala akong pinapanigan, wala akong kinikilingan. Doon lamang po tayo sa totoo. Dapat mai-correct po ito. May mga party list po naman na talagang kapakipakinabang. Katulad po nitong United Senior Citizen Party List. Talagang pinaglalaban na lang ang kaparapatan ng mga senior citizen. Itong mga party list involving electricity, inilalaban nila yung kanilang panig. At iba pa, ayaw ko na lamang tukuyan dahil ayaw kong isa-isahin lahat dahil magtatampo naman yung ating mga kaibigan. But honestly, may mga umaabuso dito sa party list system. Okay, Congressman Bosita, marami pong salamat for joining us dito sa STL. Good luck po sa inyo. Thank you. Maraming salamat Thank you. po. Maraming salamat. Thank you. Maraming Salamat po. At ang pasasalamat po sa inyo dahil magandang opportunity ito para makilala ako ng taong bayan at makilala po yung aking paninindigan. Agree. Okay. Salamat po. Salamat. At babalik po ang sa totoo lang.